Okay, good morning guys. Another video tayo. Ito ni part 2 na 5 dahilan kung bakit mahina ang harvest ng inyong solar panel. So number 1 sa part 2 na to is, or pang number 6 to actually, kasi part 2 na to. Pero number 1 is inverter issue. So makikita nyo dito, ito yung aking SCC. Bigyan kita ng sample kung bakit. Sa baba nito meron tayo ditong DC watt meter. 41 volts yung pumapasok pero 0 watts yung kumakarga. Pero itong MPPT natin nag-harvest siya ng 8 watts. So yung isang example, kapag ang gamit mo is PWM, gaya ng mga ganito, mga ganitong oras wala muna siyang harvest. Pero pag MPPT, meron na siya, may 8 watts agad. Pero kung PWM, wala siyang harvest muna. So yung isang dahilan. And yung SCC nyo kunwari is defective, kaya mahina ang harvest nyo. So kailangan nyo pumili ng dekalidad, maasahan, good shit and branded na SCC. Huwag nyo nang tipirin kahit paano, kasi kung tinitipid nyo yung SCC nyo, sayang lang naman. Kasi ito yung puso ng solar nyo Kung walang SCC, patay ang setup nyo Yun. Pangalawa sa video to is configuration ng inyong SCC. Bigyan kita ng example. Kita nyo dito, 24 volts. And itong same na SCC is nakakolect lang din siya sa parehas na setup. Pero kung makikita nyo dito is 24.0. Ito 24.4. So may issue siya. May mga SCC na baliktad naman, mas mataas yung reading niya kumpara sa actual na volts ng inyong battery. So pag ganun, hindi na siya na-charge na maayos, sayang lang naman. And meron din siyang configuration gaya nito, nakaharang yung kable. So ito siya, 24. So ang setup dito is ito, wala siyang na-harvest, wala siyang load. Ayan. So meron siyang cut off na 28.4. Meron siyang magre-reconnect yung connection ng 24 volts and nawala ulit. Yun, cut off ng 28 and reconnect ng 24, and yung disconnect niya is 22. So yun yung configuration niya ngayon. So kung yung SCC nyo is iba yung configuration, hindi ganon, gaya nito, may sample. Ayan, cut off niya is 11. Patay, napakababa. So abot muna siya ng 11 volts bago mamatay. Joke lang. Pero parang gano'n na siya. So reconnect 13. So iba yung configuration. Pag ganyan nangyari, hindi siya na-charge. Kunwari, ito, ang cut off niya sa charging is 28. Di ba yan, 28? Pwede mo siyang iset ng mas mababa. Ganyan lang siya. So mangyayari niyan is hindi pa siya full charge pero kina-cut off na ng SCC nyo yung charging niya. So ang nangyayari is 26 yan, 26 pa lang yung battery mo, kina-cut off na ng panel ng SCC nyo. So hindi siya na full charge. So yun isang dahilan. So make sure tama yung configurations ng SCC nyo para makapag-charge siya na maayos. Na maling kami tuloy na iwawi. Yun. Next is wiring connection. Ito, hindi ito napapansin ng iba. Pero yung kung paano nyo kinakabit yung mga anek-anek nyong ganito, nakaka-apekto siya sa daloy ng volts na gumagana. Nakaka-apekto siya sa volts na dumadaloy sa inyong kuryente. Bigyan ko ng isang example. Kuha lang ako ng external na battery. Ito. Ayan. Tapos kukuha ako ng voltmeter para may pakita ko sa inyo kung paano humihina yung volts. Depende sa connection. Wait lang. Okay, ito na ang ating maliit na battery at maliit na voltmeter. So makikita nyo, didiin ako siya ng solid 12.6. Pero pag yung mga may hinang connection lang, makikita nyo yung volts nya, nag-iiba yung reading, diba? Pag kaya maliit na kable lang yung dinikit ko, ganun pa rin.
So hindi siya makakatulong kung hindi masikip yung pagkakabit nyo. So kita nyo, pag nagpa-fluctuate siya, ibig sabihin, yun, nag 10.8 nakita nyo. Pag hindi nakakabit na maayos yung kable, yun, 12.3. So mas maganda kung diin na diin yung pagkakabit nyo ng mga wiring, kasi nakaka-apekto yun sa volts. Gaya nito 12.6. Pero pag yung mga naka-usling dikit lang na diba? So yun, nahirap lang siyang example dito kasi medyo okay yung kable nito. Pero kung pangit yung kable nyo at hindi siya dumadali na maayos, mapapansin nyo mag-iiba yung volts. So make sure gumamit na matinong kable sa wirings nyo and masikip yung pagkakakonect. That way hindi mabababa yung voltage, kasi pag bumaba yung voltage na dumadaloy mula panel nyo into SCC, makaka-apekto yun sa charging nyo. So make sure masikip, lalo yung mga MC4 connection, medyo may nadadali doon, kasi lalo kung hindi fitted yung pagkakasaksak, doon pwedeng bumaba yung voltage, makaka-apekto sa inyong SCC. So yun yung isa. Then next is battery. Ito sa battery ko, ito siya ngayon ay 24.4. Tugma naman siya dito, 24.4. Dito lang siya hindi tugma, 24.0. Medyo may sira na kasi ito eh. 2 taon ko na siyang ginagamit. Gumagana pa siya pero hindi na siya accurate. So yung battery is, feeling nyo humina yung charging ng panel nyo, pero ang totoo is battery nyo pala may kasalanan. Bigyan tayo sample. Dito ulit tayo sa ating baba. Ito, itong 2 battery na to. Wala na siyang reading. Patay na kasi yung battery. Check ko dun sa kabila. Ayan. So nakadiin na ako dito sa 2 battery. Wala talaga siyang charge. Patay na kasi itong 2 battery na to. So 2 taon lang tinagal niya sa akin, pero okay na rin. Good service. Same lifespan sila nito, pero ito is bibihira ako ginagamit. Pero itong 2 to gamit na gamit ko noon. So ilang beses din niya na overcharge, over discharge, kasi nga maliit lang yung size. Ito naman di siya na over discharge, lagi siyang full charge kasi bibihira ko siyang ginagamit. And ito rin yung dinadala ko pag gumagala kami, para may portable charger ako. And dun tayo sa last na dahilan kung bakit mahina ang harvest ng inyong solar setup is mismong solar panel ulit. Balik tayo sa solar panel nyo, yung mismatch na solar panel. Bigyan ng example. So meron ako dito ang 2 panel. Ito yung nauna kong panel na 30 watts na solar panel, 18 volts, 1.6. So okay itong panel na to, nakapag-charge siya ng maayos talaga, and okay yung performance. Pero mapapansin nyo, same sila na 30 watts pero mas malaki yung isa. Italikod ko parehas para makita nyo yung specs. So ayun na siya. Kita nyo ang dumi na ng likod kasi 2 taon siya nasa bubong. So ito ay 30 watts, 18 volts, 1.6. And sa kabila, kung mapapansin nyo, halos parehas lang, pero yung size niya is magkaiba. So in terms of sunlight, mas marami makukuha yung isa kasi mas malaki yung surface area niya. So mapapansin nyo rin parehas siya ng brand, Good Light. Itong isa is Good Light. So mukha siyang ideally na parehas na parehas. So parehas na store yung binilhan ko, pero ito nyo, magkaiba yung binigay niya, magkaiba ng size. So yung isa rin kaya siya mas malaki, kaya siya hindi siya mismatch, kasi kapag yung panel nyo is mas malaki yung chance na bumaba yung voltage niya due to random na shading sa bubong. So kung may dumaan na ibon, bumaba yung voltage niya. Naka-parallel siya dito, damay na uli siya. Same sa series, kapag naarawan, nainitan, nagka-shade yung isa, mapektuhan, damay rin yung kabila. And since hindi siya sakto, mahirapan rin kayong i-connect siya sa bubong. So make sure kapag bibili ng panel is same size, same volts, same watts, lahat is saktong sakto.
So ginawa ko kasi dito, parang after ilang buwan ata siya ako binili yung pangalawa. Ako, nag-iba siguro sila ng size, kaya hindi na siya pantay. So may ilang daliri siyang pagitan, 3-4 ata. So sayang naman. Pero either way, okay pa rin naman yung harvest nitong dalawang to. Kung ano, tinan mo din sa size nila, 350, 630, 360, 580. So hindi siya saktong sakto talaga, pero para siya ng specs. Pero prone pa rin yung isa kasi nga mas malaki siya sa mga shading, ganun, mas marami siyang aron, mas sagap. Itong isa is hindi. So yun lang. So connection din pala, kapag mali yung connection nyo ng mga solar panel nyo, makaka-apekto. Discuss ko yun sa part 3 ng nakaka-apekto sa pag-harvest nyo. Yun lang, salamat sa mga nanood, bye.